Para malaman nyo na kung paano alagaan ng mga sombrero, napuputol yung mga yung mga thread nya. Masira yung ating brim. Ganito dapat ang What's up mga kapatid? Good morning. Ito, maganda ang panahon kaya makakapag-vlog ulit tayo. At isa pa, tawag dito, last day na ng ating day off. Kaya magbablog pa lang tayo ng isa para mayroon pang-update man lang sa inyo mga kapatid. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, ayan, At dahil maganda nga panahon, naisipan ko maglaban ng sombrero mga kapatid. Kaya maglalaba tayo ng sombrero. Kasi yung meron tayong na-purchase, medyo marumi. Yung iba kasi siyempre mga mga used na yung iba niyan dahil vintage nga. Kaya lalaban natin. Yung iba naman mga damit na na-purchase din natin, yun naman nilalaban namin ni nanay doon sa laundry shop. Kaya ito sombrero, dito ko na lang ito nilalaban. Ang paglalaban ng mga damit na minsan ay bablog ko, minsan naman hindi. Kaya yung mga damit, kaya itong sombrero na ibablog ko kasi dito ko lang siya ginagawa sa bahay. Okay, samahin lang ako mga kapatid sa paglalaba ng ating mga sombrero at pagbibilad, siyempre kasama na yan. Ito mga kapatid, lalaban natin kasi yung mga na-purchase ko excuse me yung mga na-purchase ko meron tayong nakuhang marumi, kaya ito lalaban natin. At ito siyempre yung kararating lang Carhartt na collaboration starter. Ito pa isa wool, itong isa corduroy, itong isa wool, collaboration din ng starter sa Carhartt. At itong youth size na rackets, yan, dumi kaya bababad natin ng matagal-tagal to mga kapatid. Yan, di ba? Kaya bababad muna natin mga kapatid bago tayo mag breakfast. Okay mga kapatid, muna natin, bababad muna natin sa tubig kasi masyadong marumi. Kaya muna natin siya mababad yan. Ito naman, hindi naman mga hawa to. Ayan. Ito lang pinakamarumi. Ito naman itong dalawang to mga kapatid. Lang to, mga alikabok lang. Babad muna natin. Siyempre, yan muna siya. At mamaya hahawa natin bago natin bababad sa sabon mga kapatid. Okay mga kapatid, ay siguro itong babad na to, bababa rin na natin sa sabon mga kapatid sa ating baka biglang magbago na naman ang panahon bigla na naman umulimlim, magtago na naman yung araw. Kaya babari na muna natin to kasi yun. Ay. Okay, gagalit na naman si nanay dahil lumigwak pa naman dito. Ayan.
Lagyan na natin ng sabon mga kapatid. Ating alam ko na yung ating pambabad. Stain remover, color shape. So, kailangan mababaran natin ng tudo. Ayan, tignan mo na. Ilang naman ang kailangan natin bababad ng todo, yung puti. Siyempre, sabon. Wala, niyatak ko sabon din eh. Oxy. Okay. Mamaya tatapon na natin yung basyo na yan. Masin-masin lang natin para umapit siya sa mga mancha. Hindi may iwasan mga kapatid ang makakuha tayo ng ganyan pagka naghahan tayo ng vintage talaga. Ayan, tulad niya, no? Hanggang mababad siya. Okay, laban muna natin. Okay mga kapatid, mukhang hindi natin madadali yata ito ng ayos. Subukan natin lagyan siya ng whitening toothpaste. Meron ako rito eh. Ito, advance, para puti siya, matagal yung ano. Ilagay. Ayan. Para sa mga yung mga dating nakikita na o nakapanood na ng mga paglalaba ko ng sombrero, alam nyo na to. Pero yung iba, para malaman nyo na kung paano alagaan ng mga sombrero, hindi dapat binabras yung mga ano niya, lalo na tong yung mga brim. Kung binabras man yan, kumbaga ano lang, mild lang yung malambot na brush. Kasi kaya yung iba na napuputol yung mga ano, yung mga thread niya. Kasi pagka binaras ng Maria, para di sa sapatos, pagka hindi tugma yung brush na ginagamit nyo sa sapatos, nasisira din yung tahi at saka nag-aangatan. Ito, brush natin lang na konti ito ng ng toothpaste, yung pang whitening. Ito kasi talaga minsan ang hirap pa gawa ng ang sweatband niya is plastic. Kaya kailangan to matagal na babaran yan, daming mancha ganyan lang, mild lang tayo. Ayan batag natin ng todo. Babad uli. Okay, tapos tong brush, babad, sana matanggal. Yan ang talaga minsan ang hirap
pag-aalaga ng sombrero pagka ganyan. May mga mancha. Kaya tiyagaan talaga mga kapatid. Kaya yung iba, mga may hilig sa vintage, pero ayaw nila noong mga may makitang ganyan, or bakit na gaano sila, bakit mahal, hindi nila alam kung paano yung proseso talaga. Yung akala nila basta gano'n na lang. Pati nga paghahunt ng vintage mga kapatid, ang hirap na ngayon. Lalo na rito sa Northern California kasi ang dami ng hunter. Kaya talaga bihirang-bihira. Lagyan pa uli natin siya. Tapos babad. Babrushin pa natin. Advance white. Ayan mga kapatid, toothbrush na ginagamit ko. Toothpaste. Saka ito toothbrush na malambot. Babad natin yan dyan. Babad muna natin mga kapatid. Babad natin na meron siyang toothpaste para malang natin kung kaya natin mapaputi. Minsan nga yung ano nga mga kapatid, halimbawa nalaban ko na ngayon na pinakita ko sa inyo sa video na tapos hindi pa rin natanggal yung ano, inuulit ko yun mga kapatid, nilalabang ko ulit. Tapos yung mga bumili nga ako ng ano yung mga pang tanggal ng kalawang. Minsan kasi may mabili ka, may kalawang pala yun. Dito hindi mo makikita yung kalawang, pagka sa loob may kalawang pala na hindi sinasabi ng seller yung issue. Okay, babad muna natin ulit yan mga kapatid. Hugas muna tayong kamay. Okay. Okay, may ano ulit. Okay mga kapatid. Lamasin na natin itong isa. Itong isa kasi ibababad pa natin. Ito kasi okay naman pa. Tinglaba lang to kasi itong mga black naman to Saka hindi masyado marami to. Medyo kulubot lang. Saka yung kalikabok niya. Kaya kasi mapangit din naman sobrang babad kasi nga lagi ko sinasabi yung pinaka brim niya baka mamaga o yung kaya kasi yung kasing iba niyan yung mga mahinang klaseng mga karton lang. Ito corduroy dalitong linisin. Siguro ito ibibilad natin sa hulmahan na diretso na sa hulmahan to para umunat mawala yung kulubot nya. At ito yun medyo nawala-wala na ng konti kaya lang talagang mahirap tanggalin yata, kailangan to ulitin. Ulitin na lang siguro natin kasi pagka ulitin na natin laba. Medyo nawala naman ng konti mga kapatid hindi masyadong madilaw. Hindi mawala yan ito naman mababa lang ang kuha natin kaya saka pambata naman ito pang PSG ng bata, baka mapunta na naman ito sa aking apo.
Tingnan muna natin ang isutin para mawala. Wala na. Hindi na masyadong madilaw siya. Oh. Yun lang talaga, oh. Hirap tanggalin. Oh. Yun, yung dilaw na yun, oh, mga kapatid. Oh. Okay. Anlaw na tayo, mga kapatid. Yan, napatan yung ating pepper. So, matagal na ang lawat to kasi pinapangan ko yung ano eh, yung pambabad eh. Anlaw. Mahirapan na naman tayo mag-transfer. Ayan lang, minsan eh, yung naglolo ko yung ano, sa GoPro, yung pagta-transfer. Okay. Kaya dapat mo. Tuloy. Ito ang paborito ko. Pagka kasi corduroy hindi masyadong mainit sa ano eh, sa ulo. Masarap siya. Hindi tumawag yung isang, hindi nag-message yung isang Pilipinong ano eh. Kala ko bibili siya sombrero. Shout out sa iyo. Nakasamahan ko rin sa trabaho. Ito mga kapatid, sa mga pinapaalala ko lang lagi ha, yung mga nakapanood na, alam niyo na to, pero yung mga hindi pa nakapanood, ganito ang process ng paglalaba. Hindi masyadong binabrush yan para hindi masira yung mga thread niya. Saka isang ano rin to, para hindi ka na ano, yung paglalaba, para hindi ka na yung mag-press, steam press. Pagka kasi nabilad na sila sa araw, huwag na masyadong bilad sa araw. Pag nabilad na siya, doon mismo sa hulmahan, nawawala na yung kulubot niya. Tapos pwede mo na siyang applyan ng ano, yung potless. Hindi na nakikita sa vlog eh, yung paano ginagawa ko pagka yung bago. Pag naisilong ko na, diba, natuyo na siya, hindi ko pa rin naalis sa hulmahan yan. Para ano, tapos ina-applyan ko ng potless, nahayaan ko na isang natuyo ng gano'n. Tinatatagal ko sa hulmahan. Kaya minsan nakikita nyo, naka-display yan dyan sa yung aking shelf dito sa loob ng bahay. Dami nga doon. Okay. Magasan pa natin diyan. Yan, nagbara na naman ang aking. Okay, yan lang ulit mga kapatid. Ang laman pa natin ng siguro mga isa o dalawa pa yan. Depende, hanggat may sabon yan siyempre, ang lawan natin. Okay mga kapatid, pangalawang alaw. Pala ito, hanggang dalawang anlaw lang tayo.
himas-himas lang. Huwag masyado po kusutin. Kasi pag kinusot mo yan, baka kumulubot ng kumulubot. Mahirapang ipaunat. Saka yung hindi konting init lang ng tubig hindi masyadong mainit. Pagka naglalaba kayo. Sa Pilipinas, okay lang na hindi mainit tubig ang gamitin. Kasi mainit naman ang panahon doon. Ayan. Okay na to. Ayan sa sabon. Ang gagawin pala natin to, iyahan muna natin bago natin ilagay sa hulmahan pagka yung medyo nakatulo na siya. Kasi baka abutin tayo ng kulimlim. Pag nakatulo na lahat ng tubig, saka natin ilalagay sa hulmahan. Okay. Okay, magbibilad na tayo mga kapatid. Okay mga kapatid, ito, niready natin yung ating mga hanger, single hanger. Ayan mga ganito. Ito, pakikita ko sa inyo mga kapatid para hindi masira yung ating brim. Ganito dapat ang pagbibilad dito nyo iipitan. Yan. Yan, para matumulo siya ng maayos. Tapos unat-unatin. Yan. Yan, kita ba? Eto, bigo tayo rito mga kapatid. Marami pang mancha. Ayan marami pa siya natirang mancha. Sabi ko nga sa inyo, mahirap namang biglain yan. Pero nabawasan naman siya. Kaya gagawin natin dito, pag isang laba po ulit, hayaan mo natin matuyo. Kasi baka masira nga yung brim pagka sobrang babad. Hayaan mo natin matuyo ulit. At pagka isasama ulit natin sa paglalaba. Ayan, okay. Ayan, bilad muna tayo. At eto, ihanda na rin natin to, itong ating hulmahan. Ayan. Kaya may plastic yan. Ayan. Ayan, may plastic dahil nga para madali siyang matuyo. Lalagay muna natin dito mga kapatid. Kasi dito natin siya bibilarin. Lalagay muna natin dito. Ayan. Diyan siya, dyan. Oy. Ayan, dyan. Dito natin siya ilalagay. Okay. Ayan, ayan siya mga kapatid. Ito ang lagi nyo nakikita, ang backyard. Okay. Ayan, ganda ng panahon mainit ang sikat ng araw ngayon. Okay. Okay. Ito mga kapatid, yung ating binilad kanina nakatulo na siya. Kaya pwede na siyang ilagay sa hulmahan. Ayan, ayan siya. Diba? Ayan, sibihin na wala na yung masyadong tubig niya rito sa brim, napunta na sa baba. Kaya po pwede natin ilagay sa hulmahan yan para maunat naman yung dum niya, yung mga kulubot niya. Okay, samahan nyo ako mga kapatid. Okay mga kapatid, maghuhulma na tayo. Dito nahin natin itong isa.
Yan. Para maunat siya ng todo, kailangan masigip yung ating pagkabit. Yan. Yan. Ano ba? Ang ating Carhartt na corduroy. Okay. Tuloy lang natin mga kapatid, nag low battery. The last one. Yan mga kapatid, dako, naglolo ko yung aking GoPro. Naglobat siya kasi, ko pati yung yata yung volta ko hindi maganda. Kaya ito, cellphone muna gamit natin. Total, matatapos na naman itong ating vlog na to. Okay, ito papakita ko sa inyo mga kapatid yung ating nabilad na. Ayan na siya, oh. Kailangan natin siyang iharap. Hindi. Ayan. Siyempre, dalawang Carhartt yan. Yan ang basura pag nalaban. Siyempre, magmumukhang bago yan. Hindi naman, magmumukha lang. Hindi bago. Magmumukhang bago pag nalalaban. Okay? Okay mga kapatid, dito na tatapusin. Ito vlog natin ngayong araw at maraming salamat sa wala nyo sawang pagsuporta sa channel Tatay Pandong at sa hindi nyo pagbitaw at hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At kahit papaano kikita tayo kahit na $0.3 yan every vlog. Pero okay lang yan, basta masaya tayo at sa ginagawa natin at lagi tayong ginagabayan ng Panginoon. Siyempre maraming salamat sa mga solid at supporters dyan, solid subscriber at mga silent viewers. Maraming salamat at maraming salamat sa Sword community, sa Sword Team USA, Sword Team Kalbo, Team Kapanalig, Planet Sword at yung Team Pahuway ni Kuya Noli. Maraming salamat. At siyempre sa Bukana Vloggers, yan, nasabi ko na yung Team Kapanalig. Maraming salamat at siyempre sa lahat-lahat. At siyempre maraming salamat din sa Panginoon, lalo na siyempre sa Panginoon. At hindi natin makakalimutan magpasalamat sa Kanya dahil binibigyan tayo lagi ng kalakasan at lagi tayong ginagabayan at hindi siya nagsasawang magbigay sa atin ng biyaya. At siyempre maraming salamat din kay Idol Japper Sniper, kay Louie TV, kay Kuya Noli Vlog at kay Mrs. Japper Sniper. Hanggang dito na lang po. God bless all and be safe always. We love you all mga kapatid. Bye-bye.